Welcome to Donmar TV News Channel. Spokesperson Harry Roque says the president was unfazed by ICC outgoing prosecutor Fatou Bensouda's stance that is based on mere hearsay. Bensouda recently sought authorization to conduct an investigation into the alleged crimes against humanity committed during the Duterte administration's anti-narcotics drive. Then again, Roque assured the chief executive is not discounting complaints regarding the alleged irregularities in the implementation of the anti-illegal drugs campaign. And an interagency body created by AO35 are now investigating, have been investigating, no? And will file charges and punish those who are guilty of murder. And the President has also repeated na suportado niyang pulis kung legal ang ginagawa, pero kung labag sa batas, hindi po niya susuportahan. Matapos suportahan ni Pangulong Duterte ang kandidatura ni Congressman Martin Romualdez para sa pagka-vice presidente, kung tatakbo si Romualdez, sinabi ngayon ng kongresista na palalakasin pa ang ugnayan ng kanyang partidong Lakas, CMD, at ang hukbong ng pagbabago ng partido ni Mayor Sara Duterte ng Davao. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ayan na! Dahil may mga hindi Grabe, no? Yung ano nila, pwedeng maglaro-laro doon, ano? Kasi social distancing talaga sila. Ang galing, ano? Nakakatuwa lang, ano? pa umano siya natapos gawin bilang presidente, sinabi ni Pangulong Duterte na magandang ideya ang gusto ng PDP laban na tumakbo siyang vice president sa eleksyon 2022. It's a good idea, I think. Particularly if I talk about the drug problem. Until now, billion, araw-araw billion ang, hindi na million, billion na ang inaunong. Ayan, I love Kalihi Vlog. This is great that before 2022 election, all parties are now docking it as election time. We really know who we are and who we are for and why. Okay. Thank you very much. Well, I'm scared. I'm not worried. I'm scared for the next generation. Wala pang pinal na sinabi ang Pangulo kung tatakbo nga siya o hindi. Pero sabi ni Duterte, kung tatakbo sa pagka-Vice President si House Majority Leader at later Representative Martin Romualdez, susuportahan niya ito dahil napangakuan na niya ang kongresista. Nagpasalamat si Romualdez sa Pangulo at sabi niya, pag-iisipan niya ang pagtakbong bise. Gulat din ako. I'm very, very grateful, honored and humbled by consideration ni ating presidente to consider me to the second highest position in the land. I will consider that, but sa ngayon po ang priority po natin, yung focus natin po ay to pass all the legislation and initiatives that are needed by the administration to defeat this COVID pandemic. Si Romualdez ay pinsan ni dating Senador Bongbong Marcos na napapabalita rin posibleng tumakbong Pangulo sa eleksyon 2022. Ang partidong Lakas naman ni Romualdez ay may ugnayan din sa hugpong ng Pagbabago Party ni Mayor Sara Duterte na napapabalita rin posibleng tumakbong Pangulo. We have a close relationship po, and we are looking forward to strengthening it further. And as we look towards the 2022 elections, kumbaga hindi kami maghihiwalay. In fact, we will strengthen our alliance, and we will formalize that very soon at the proper time, at the appointed time, at what is most mutually convenient to both parties po. Tumangging magkomento sa issue si Mayor Sara. Sa paglutang ng pangalan ni Romualdez, nangangahulugan bang wala ng tsansang tumakbong bise ang Pangulo? At this point, we cannot definitely say that he will or will not run. And that's his right because he has until October to decide. Matatandaan sa National Council meeting ng PDP Laban, nagpasa ang partido ng resolusyon para himukin si Duterte na tumakbong Vice President. Pero sa tingin ni dating PDP Laban President, Senador Coco Pimentel, siguro marami akong mga party mates na hindi nila masyadong nakakausap si President Duterte. Kasi ako nung time na marami pa kaming interaction, ang naririnig ko kasi sa kanya is after, sabi niya pagkatapos nitong term ko, wala na akong political plans or political ambition. Siguro naman hindi naman mali na maniwala ako dun sa mga paulit-ulit kong narinig. Nako, napakabalimbing nito. Napakabalimbing talaga nito ni Pimentel, ano? Ang sinasabi niya,
Dahil daw parang sinasabi ni Pangulong Duterte noon na time na nagkakausap pa sila, gusto nang para mag-retire ni Pangulong Duterte, di ba? Pambihira. Ngayon ang tanong hindi yung noon, ang tanong yung ngayon. Ito na nga, kasasabi na nga ni President na na it's a good idea. Oh. Ikaw, wala kang pakiramdam? Kapartido ka ni Pangulong Duterte, wala kang pakiramdam? Oh. At saka talagang ito papakita ko lang sa inyo para lang makita ninyo. Meron talaga siyang yan, ito. Wait lang. Ito. Ayan, Meron talaga siyang ibang gusto. Ayan, Sabi niya, Pacquiao is the president we need, says Pimentel. Ano naman buhay, ere? Sabi niya, Senator Manny Pacquiao is the president that we need and should declare his intent to run for the presidency in the coming months. Party mate Senate. Ayan, yun ang sinabi. Ang akin lang, kung sinasabi mo yung noon, sandali ho, ang linaw naman na sinasabi ni Pangulong Duterte ngayon, iba yung noon. Parang hindi na kayo nasanay kay Pangulong Duterte. At that time, sa tingin mo, pwede niyang sabihin na, may plano akong tumakbo. Ano ba? Ngayon niya, hindi niya nga pa sinasabi may plano akong tumakbo. It's just a good idea. Diba? Ang linaw-linaw nun, ito naman Coco Pimentel na to. Hindi ko maintindihan na. Tapos ngayon, biglang sasabihin mo na ganyan. Dali lang kanina pa tong spammer na ito Ay nako. Ewan ko ba? Ito ang totoong leech, sabi ni Mark De Paor. Tama ka dyan, Ay nako, ewan ko ba? Itong, yan. Tuloy natin tong balita, tuloy natin. So yun lang. So if they want also to give in to the desire of the person and follow the wishes of the person, hindi na dapat sa pinipressure ng ganyan. Tulad ni Senador Manny Pacquiao, ang PDP Laban President, kinwestiyon din ni Pimentel ang naganap na PDP Laban National Council meeting. Nagtataka rin daw si Pimentel kung bakit tila may humaharang kay Pacquiao bilang presidente ng partido. Hindi ko maintindihan how come parang riniresist nila ang prominence ni Senator Manny Pacquiao sa party. Bakit? He is for sure our candidate for a national position. Dapat na magtulong. Grabe niya pakasip-sip nito ni Coco Pimentel, no? Bakit kaya yung sip-sip nito? Ano kayang benefit sa kanya nito? Hindi, ako tagtatanong lang di umano. Ano ang benefit mo, Coco Pimentel, sa pagsisip-sip mo kay Pacquiao? Yung totoo. Anong benefit mo? Kung tunay kaming party mates, nagtutulungan dapat kami. Oo nga kayo nga hindi nakikipagtulungan. Ang totoo lang, kayo yung hindi nakikipagtulungan. Bakit? Si Pangulong Duterte mismo nagsasabi, di ba? Na inutusan niya noon si Sec Cusi na magkaroon ng meeting. Ikaw yung sip-sip Ikaw yung hindi nakikipagtulungan, yung grupo ninyo Ang linaw-linaw na sinasabi ni Pangulong Duterte. Ano kayang anong problema nito? Ano kayang benefit? Benefit, Baka turuan siya ni Manny Pacquiao magboxing? Di ba? Mali mo, may benefit siya. Wala pang pahayag si Pacquiao tungkol dito. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.